Sa puso ng isang baryo, kung saan ang araw ay sumisikat sa mga bukirin at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang lupa, naroon ang kwento ng buhay na ating sasaksihan. Isang awit ng pagtitiis, pagkakaisa, at ang walang sawang pag-ikot ng panahon. Sumikat na ang araw sa Sabado, at sa bukid, isang masayang tanawin ang bumungad. Mga munting kamay, puno ng sigla, ang nag-aani ng mais. Hindi ito isang gawain na ipinag-uutos, kundi isang kusang loob na pakikilahok, isang pagtutulungan ng mga bata sa baryo. Ang hangin ay nagdadala ng tawanan at kwentuhan, habang ang mga tangkay ng mais ay isa-isang napuputol. Bawat butil na kanilang inaani ay hindi lamang pagkain, kundi isang simbolo ng kanilang pagsisikap at pagkakaisa. Ang kanilang mga mukha, nagniningning sa pawis at saya, ay nagpapakita ng kasiyahan sa pagtulong sa kanilang mga pamilya. Ang pag-aani ng mais ay hindi lamang isang paraan upang kumita, kundi isang pagdiriwang ng kanilang pagkakaibigan at pagtutulungan sa gitna ng bukid. Hindi madali ang buhay ng isang magsasaka. Ang init ng araw, ang lakas ng ulan, ang mga peste at sakit, lahat ng ito ay kanilang kinakaharap araw-araw. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, ang kanilang pag-ibig sa lupa at ang kanilang determinasyon ay hindi kailanman naglalaho. Ang pag-aani ng mais ay isang sandali ng tagumpay, isang gantimpala sa kanilang pagtitiis at pagsusumikap. Ang bawat butil ay isang simbolo ng kanilang pagsisikap, isang patunay ng kanilang dedikasyon sa kanilang propesyon. Ang kanilang mga mukha, bagamat pagod, ay nagniningning sa kasiyahan at pagmamalaki. Sa likod ng bawat ngiti ay isang kwento ng pagtitiis, ng pag-asa at ng walang sawang pagmamahal sa lupa na nagbibigay sa kanila ng ikabubuhay. Ang pila ang sako ron di? 25 man. 35. Sa isa ka adlaw mga pila ka sako inyo makuan. Makaya ka nimo. Ako to braman tingali mig udto na tag usay tag 7 ka sako 7 ka sako. 30. 30 ang sako. Daren 3 times 7. 21. 210. Kulang ang mga sintra. Muna man sa ato. Magkuhan dito. Magkapi. Sa kabilang banda, magkakasama, magkakapit-bisig. Ang mga babae ay nag-aani ng kamote. Ang kanilang pagtutulungan ay nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at pagkakaibigan. Ang tawanan at kwentuhan ay nagpapaligaya sa kanilang paggawa. Makikita sa video ang isang babae na pinipili ang mga hinog na beans na gagamitin bilang mga punla. Ang pag-iingat ng mga binhi ay isang mahalagang bahagi ng pagsasaka, isang paraan upang matiyak ang pagpapatuloy ng ani at ang pagpapanatili ng mga tradisyonal na uri ng pananim. Ang kanyang pagsisikap ay isang pamumuhunan para sa isang masaganang ani sa hinaharap. Sa tabi ng umaagos na batis, isang nakakaaliw na tanawin ang bumungad. Mga ina at mga bata, magkakasama, naglalaba sa daloy ng tubig. Ang liwanag ng araw ay sumisikat sa kanilang mga mukha na nagbibigay ng ningning sa kanilang mga ngiti. Ang tunog ng tubig, ang huni ng mga ibon at ang kanilang masayang kwentuhan ay nagdudugtong sa himig ng buhay sa probinsya. Isang simpleng eksena, ngunit puno ng ganda at katahimikan. Malapit na ang tanghalian, ngunit nadatnan namin ang pamilyang ito na sama-sama sa pagtatanim ng mais. Nakakamangha ang husay at karunungan na nakikita sa paraan ng pagtatanim ng mais ng pamilyang ito.
Ang kanilang kaalaman sa lupa at sa mga pananim ay nakikita sa bawat galaw. Isang pagpapakita ng tradisyonal na karunungan na dapat nating pahalagahan at pangalagaan. Pero kung gusto nga ito irambol, serado, 45 days. Kung bunga na dito ba? Ano tawag na yung kuan kol ka nang ginagamit pag arok? Sa igaw nun, sa binukid arok. Ato na mo na ako ginagubat sa among taas. Nakadagan ni nabilin ang kuan. Mais, wala na nadala. Balikan na gyapon ninyo. Gibalikan na mo pag pinakadala. Pero kung utong-tutong Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa bukid, dala natin ang ganda at yamang nakita natin. Ang mga mukha ng mga magsasaka, ang kanilang pagsisikap, at ang kanilang pag-asa para sa isang masaganang ani ay nag-iiwan ng marka sa ating mga puso. Ako si Ken, at ito ang Ken Stories.